in this place and in the lives of your people. In Jesus' name we pray lahat. Magsabi ng amin. Kaya sa pang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen. Amen. It's 50 days before Christmas. Kaya advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Okay? At ipopost ko dyan. Paki-click nyo na lang yung aking PowerPoint. Mga kapatid, ang pagsapo po ngayon umaga is about sharing Jesus. No, sharing Christ and sharing the good news. Mga kapatid, tayo po lahat ay bunga po ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya po tayo narito, kaya po tayo nakakilala sa Panginoon kasi nakapakinig po tayo ng mabuting balita ng Panginoon. Hindi ko po makakalimutan the time na ako po ay nakakilala sa Panginoon April 6, 1983. Noong panahon po yan, napakarami kong problema, baon na baon sa utang, at hindi ko na po alam paano babayaran ang aking utang. Sa iba, maliit lang ang aking utang, pero sa akin no, napakalaki na. Kaya dumating ako sa point in time na talagang tamad na ako magtrabaho kasi lahat ng sinisweldo ko, binabayad ko lang sa tubo ng aking utang. Kaya tinamad na rin ako magtrabaho noon at dumating ako sa point in time ng araw na yun, April 6, 1983, ay birthday ng aking anak na si Gracious. Ang aking anak na si Gracious na nasa UK na po. No, birthday po niya nung araw na yun, nagsabi ni wife sa akin, mangutang ka naman ng pera para naman makapagsimba tayo at kumain tayo sa labas. Kasi birthday ng aming pangalawang anak na si Gracious. At ako'y pumunta sa aming kumpanya sa Ajinomoto Philippines para mangutang ng araw na yun dahil birthday ni Grace, April 6, 1983, isang taong birthday niya. At ako po ay umuwing malungkot kasi wala pong nagpautang sa akin kasi marami na nga po akong utang sa aming kumpanya at sa mga taong mga nagpapautang doon. Kaya ako po ay umuwi at pag-uwi ko, hindi kami nagtipong mag-asawa at wala kaming ibigan. At ako po ay umalis ng bahay, pumunta po ako sa Luneta, sa Rizal Park. At doon po ako nagpalipas ng ilang oras. At doon sa lugar na yon, sa may malapit sa Chinese Garden, kung ano po yung Luneta, yung Rizal Park, yung Chinese Garden. Nakaupo po ako doon at meron isang babaeng lumapit sa akin na in-invite na ako sa kanilang gawain sa Manila Hilton Hotel. Binigyan niya ako ng isang papel na nakasaad doon yung pangalan ng kanilang church, the Christ of Every Home Movement. At doon sa Manila Hilton Hotel, second floor, Thursday yun at alas 7 ng gabi ang kanilang gawain. At dahil wala naman akong ginagawa, ako ay nagpa-unlock at ako ay pumunta doon at nakapakinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi ko nga po sa inyo, ang mensahe ko na natanim sa aking puso, yung turo ng pastor sa John chapter 15 verse 5, na sabi doon, apart from Jesus, you can do nothing. Kung wala ka kay Jesus, wala kang magagawa. Sinikap ko ng maraming taon na ako'y makaahon sa utang, hindi po ako makaahon. Sinikap ko pong lahat ng bagay para makalaya, pero hindi po ako nakalaya. Pero nung gabi ngayon, ako po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon at nagkaroon ng panibagong pag-asa sa aking buhay na meron pa palang pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Napil ko noon, despite the fact na ako'y very religious, napil ko na malayo pa ako kay Lord at kinakailangan kong lumapit sa Kanya. Hindi po ako lumapit sa harap para tumanggap kay Jesus. Pero habang nakaupo po ako dyan, napil ko ang isang matinding burden sa aking puso na Panginoon, kailangan kita sa buhay. Kasi sabi ko nga po sa inyo, naging very religious ako, sumunod ako sa yapak ng aking nanay. Kasi ako po ay galing sa broken family, hindi po ako lumaking ni tatay, nanay po. Kaya yung nanay ko po ang aking sinusundan at very religious po ang aking nanay. At pero ganun pa man, hindi naman ako nagsisisi sapagkat ang magulang ko gusto kong ilapit sa Panginoon. Yun nga lamang ay hindi ako nakatungay ng salita ng Panginoon. At dumating yung time ng April 6, 1983, doon ako nakapakinig ng salita ng Diyos na siya nagpasimula sa aking buhay. Kaya that was 1983 at itong taong ito, ako po ay 40 years na sa Panginoon. At sa pagpapastor, 35 years na sa pagpapastor, sa tulong at sa biyaya ng Panginoon. At from that time forth hanggang sa ngayon, mga kapatid, ay nanatili po tayo sa Panginoon
Hindi ko naman ibig sabihin wala ng problema, wala ng struggle. Meron pa rin. Pero salamat, nandiyan lagi ang Panginoon para tayo tulungan at gabayan. At sa ganon, maging matagumpay tayo sa buhay na ito at marami pang tagumpay na inilalaan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Ang mga ginagawa po sa atin ni Lord, ang mga ginawa niya at mga gagawin niya, ay mga bahagi ng ating mga patotoo bilang mga nakakilala sa Panginoon. Kung ikaw ay na kay Jesus, tumanggap kay Jesus, tiyak meron siyang gagawing pagbabago sa buhay mo para sa ganon, maibahagi mo kung ano yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Amen po ba? Marami po tayong mga bagay na sinubukan, pero nabigo po tayo. Pero mga kapatid, kung magpapakatotoo ka kay Lord, hindi ka mabibigo. Gagawa si Lord sa buhay mo. Amen po ba? At ayusin niya ang buhay mo, ayusin niya ang pamilya mo. Ako po noon kasi, ako po yung nabuhay sa broken family, sa broken homes. Ako po yung nabuhay dyan kasi ang aking wife ay broken home din. Ako ay broken home din. At kaya parang nandun ako sa ganung kalagayan ng buhay. Pero iniisip ko noon na magiging ganun din ang aking magiging estado sa buhay pag ako'y nagkapamilya na. Pero binago yun ng Panginoon. Binago yun ng Panginoon. Kasi nung bago ako nakakilala sa Panginoon, iniisip ko na bilang lalaki, pwede rin may number 2, pwede rin may pangalawang pamilya, ganun ang naging kaisipan ko noon. Hanggang dumating yung time ako'y nakakilala sa Panginoon, binago yun ng Panginoon. Sa aking naisipan na hindi pala gano'n ang layunin ng Diyos sa atin. Gusto niya bigyan tayo ng isang pamilya na kung saan mamahalin natin, kakalinganin na alagaan, pagtitibayin sa magitan ng tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya po ako naman, kung di pa ako nakilala sa Panginoon, ay naging humanizer din po ako. At parang noon, mga panahon na yun, parang normal na lang yun sa isang lalaki. Pero nung ako'y nakakilala sa Panginoon, binago yun ng Panginoon, hindi pala ganun ang buhay. At hindi pala ganun ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto niya maging matibay at matatag at maayos ang ating mga pamilya. Lahat ng nakikinig, magsabi ng Amen. At palampakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, you need to share Christ and share the good news. Tayo po ay nakaranas ng mga pagbabago sa magitan ng Panginoon. Kilala tayo, tumanggap kay Jesus. Sabagat ang sabi ng banal na kasulatan, to those who receive Him, to those who believe in His name, to them gave He power to become the children of God. Tayong lahat na sumampalataya, nanalig sa Panginoon, binigyan po tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. At yan po ay nakasaan sa John chapter 1, sa verse 12 sa banal na kasulatan. Na kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus ng buong puso, mga kapatid, itong isang dakilang katotohanan, magbabago ka. Magbabago ka. At merong gagawing pagbabago si Lord sa buhay mo. Kung ikaw ay punta ng punta, dalo ng dalo, walang nababago, mga kapatid, you are not yet connected with the Lord. You need to connect yourself with the Lord. At paano mo i-connect? You need to open your heart. At sasabihin mo, Panginoon, kailangan ko po kayo sa aking buhay. Hindi ko po kaya pag wala po kayo. Once na nakita ni Lord yung 100% ng iyong humility sa kanyang harapan, the Lord will touch you and the Lord will reside in you and will dwell in you. At doon magpapasimula ang isang bagong buhay. Napakarami ko pong panahon na kilala ko si Lord sa aking isip at hindi sa aking puso. Alam ko na siya isinilang pag December 25 namatay na ating sineselebrate every Holy Week. Pero hanggang isip lang po, wala dito sa puso. Kaya po, marami pong tao ganon. Alam nila tungkol sa Panginoon. Nandito sa kanilang isip, pero wala sa kanilang puso. But we need to come to the point of time na si Lord ay manahan nawa sa puso at na dapat manahan sa puso natin. Sapagat doon pa lamang magsisimula ang isang bagong buhay pag si Lord tinanggap mo ng buong puso sa iyong puso at kalooban. Amen po ba? Paano yung buong puso at kalooban pagka dumating ka sa point in time na wala ka ng ibang inaasahan, wala ka ng ibang kinakapitan, na talagang 100% Lord, ikaw lang pong aking inaasahan at kailangan kita sa buhay kong ito. That will be the point of time na si Lord papasok sa buhay mo. Si Lord tatahan sa iyo, si Lord hihipuin ka, lalapitan ka, at tatahan sa buhay mo at tutulungan ka sa landas ng pagbabago. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Marami pong mga tao tumanggap sa Panginoon. Marami pong tao lumapit sa harapan. Maraming tao nagsabing, Lord, ikaw na ang Panginoon tagapagligtas sa ating buhay. Pero pag tatapos nilang lahat, makikita mo kung sino po ang tunay na tumanggap sa Panginoon.
Yung tunay na tumanggap kay Lord, yun yung mga nabago ang buhay at patuloy na binabago ang buhay. Yung iba na tumanggap kay Lord, pagkatapos balik muli sa dati, walang nabago. Dating buhay pa rin, dating gawin pa rin, hindi pa ganap at hindi pa naging totoo at hindi pa naging bukal sa kanilang puso ang pagtanggap sa Panginoon. Kaya si Lord, tinanggap nila sa isip pero hindi pumasok sa kanilang puso at kalooban. Pinakailangan makarating si Lord sa ating puso at kalooban. Nandyan po ba kayong lahat? Nandyan po ba kayong lahat? At nakita po sa buhay ng maraming mga patotoong nakita ko, nabasa ko, maging sa mga artista na nakita ko po, talagang nandun po sila sa very lowest point of their lives when they came to know the Lord Jesus. Nandun sila sa pinakamababang kalagayan ng kanilang buhay na wala na silang ibang maasahan kundi si Lord. At doon nila natagpuan ng Panginoon at doon sila pinatagpo ng Diyos sa kanilang buhay. Nandun sa point in time na talagang wala na silang maasahan kundi si Lord. Doon si Lord dumating. Hindi po ang kanilang buhay. Tumangan sa kanila at nagsimulang magbago ng kanilang mga buhay. Amen po nga. Nakikinig mo ba kayong lahat? Pag hindi po 100% mga kapatid, hindi po ganap ang paglapit sa Panginoon. Pag hindi 100% na bukas ang puso mo at hindi 100% ay ikaw ay nagpakumbaga sa Panginoon. Maring tumanggap ka lang, pero isang katotohanan at ang isang dakilang katotohanan mga kapatid, pag tinanggap mo si Lord, may mababago na sa buhay. May mababago. Yung nakikinig sabi na namin. Kaya may mababago mga kapatid. May mababago. Pero naman akong kilala na siya ay sinasama-sama ng nanay niya. Nagpastor din po siya. Pero sabi niya, ang kanyang patotoo, sabi niya, 6 months akong sumasama sa nanay ko. Pero walang nangyayari sa buhay ko. Balik pa rin ako pagkatapos kong makinig. Sabi niya, balik ulit ako sa barkada, balik sa uli sa bisyo. Sama ulit ako sa nanay ko kasi nanay ko yun. Lagi akong sinasama sa gawain. Sige lang, sama na ako ng sama pero walang nababago sa buhay ko. Until such time, pagdating na ika-6 month ang aking pagdalo, doon pa lamang ako tunay na nakadama na kailangan ko si Lord sa aking buhay at doon ako tunay na nakakilala sa Panginoon. 6 months mga kapatid na nakikinig. Kaya ang isang batayan na ikaw ay na kay Lord, nababago ng buhay. May nababago na sa iyo. At masasabi mong nagbago ako hindi dahil sa aking sarili, nagbago ko dahil sa tulong ng Panginoon. Bibigyan ka na ni Lord ng kakaibang kapayapaan, kakaibang kagalakan. Bibigyan ka na ni Lord ng desire to come and to listen to the Word of God. Bibigyan ka niya na ng desire ng uhaw na dumalo ka sa gawain ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos. Masaya ka na, natutuwa ka na, nauuhaw ka na, gusto mo nang makinig. Ibig sabihin kapatid, God has started to work in your life. Pero kapag ikaw ay pinipilit pa rin, parang pilit na pilit pa rin, at parang ayaw mo na pipilitan ka lang, hindi ka makakarap. Pero okay lang yan, sige lang. Until such time na ikaw ay talagang ipuhin ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kapag nakilala natin si Lord mga kapatid, huwag na po natin hayaan na manlamig pa tayo. Huwag na natin hayaan lumayo pa tayo. Mga kapatid, wala akong joy apart from the Lord. Wala akong tunay na kagalakan, iwalay sa Panginoon. Wala. Kaya nga po marami pong mga tao, lahat na nakikinig magsabi ng amin, bakit po marami mga tao nasa bisyo ng buhay, nasa droga, nasa alak, nasa iba't ibang kasayaan ng buhay? Kasi hinahanap nilang kagalakan sa mga lugar na yun. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Pero tayo mga kapatid, tayo man nakakilala kay Lord, hindi na natin kinakailangan ng droga. Hindi na natin kinakailangan ng hanap. Kasi ang joy ay natatagpuan kay Jesus. Amen po ba? Kaya yung iba nandun sila kasi hinahanap nila kagalakan. Gusto nilang maging masaya sa buhay nila, kaya lang hinahanap nila sa maling mga lugar. Pagkatapos nilang pagpakalan mo sa alak, pag natapos na, nawala ng espiritu ng alak, malungkot na naman sila. Balik ulit sila sa kanilang problema. Yung mga nagdroga, high na high sila. Parang walang problema. Pagkatapos ng lahat ng yon, balik na naman sila sa kanilang problema. Kasi wala doon ang tunay na kasagutan, wala doon ang tunay na joy, wala doon ang tunay na kapayapaan. Ang lahat ng yan ang kay Lord. Amen po ba? Kaya pag na kay Lord, kaya hindi na kinakailangan magpakalamon sa alak. Hindi na kinakailangan magpakalamon sa droga. Kasi si Lord ang yung joy, si Lord ang yung peace,
Siya ang yung satisfaction. Siya ang yung contentment sa buhay nito. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Maraming mga tao gusto nilang maging masaya, kaya marami silang girlfriend, marami silang babae, marami silang asawa. Kala nila magiging masaya sila ron. But the truth is, hindi yun ang tunay na kagalakan ng buhay. Maraming mga tao kala nila, kagalakan nila, pag yumaman sila, magiging masaya na sila. Maraming mga tao yumaman, pero naging malungkot pa rin sila. At nagkaroon silang maraming mga doubts and fears in their lives. Kasi nung yumaman sila, natakot sila. Baka maraming mga taong manloko sa akin, kaya makidnap kami, ma-hold up kami. No? Ang hirap, ang hirap. Alam niyo po ba, nandiyo po ba kayong lahat? Nandiyo po ba kayong lahat? Mga kapatid, isa lang, si Jesus lang. Si Jesus. Pag na kay Jesus ka, hindi ka naman paghihirapin ng Panginoon. Basta sa kanahin ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya lang ipoproseso ka nga lang ni Lord, pero tiyak, gusto naman ni Lord na masaya karanasan mo sa magandang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Sa lahat ng ito mga kapatid, ang lahat ng ito ay mga pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay para sa ganun, meron tayong ma-share tungkol sa ginawa ni Lord sa buhay natin. I've been with the Lord for the past 40 years. Ang dami ko na pong naranasan sa Panginoon. Mga karanasan minsan ay malulungkot na karanasan na dinagyan ni Lord ng kagalakan. Amen po ba? Mga karanasang walang-wala, pero pinunan ng Panginoon ng pagpapala. Amen po ba? Mga karanasan ng kabiguan, pero pinalitan ni Lord ng tagumpay. Marami po tayong karanasan. At marami tayong mararanasan. Marami tayong ibabahagi. At ang mga karanasan ito ay nagiging buhay na patotoo natin kung paano si Lord gumawa at kumilos sa buhay natin. Hanggang ngayon gumagawa at kumikilos pa rin siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Naging isang karanasan ko at lagi kong pinapatotoo. Nung una akong nagdumalo sa gawain ng Diyos, ang pera ko lang, G centimos talaga. Wala na akong ibang pera, G centimos. Yun po ang aking unang kaloob sa Panginoon. Sa gawain ng born again. Unang kaloob ko, G centimos. Pero hindi po na natiling ganun. Unti-unti po. Hindi naman sa isang iglap na laki kaagad. Unti-unti. G centimos, paglipas ng ilang panahon, naging 5 piso na binibigay ko. Paglipas ng ilang panahon, naging 10 piso na. Amen po ba? Unti-unti lang mga kapatid. Mahalaga magpakatapat ka lang kung ano yung dumarating sa iyo. At yung pagiging matapat mo, dadagdagan pa ni Lord, pabubukalin pa ni Lord ng mga pagpapala sa buhay mo. Amen po ba? At hindi ka mawawalan, hindi ka malulugi pag nagpakatapat ka kay Lord. Magiging patotoo yan ang buhay mo na sa magitan ng iyong pagiging matapat sa Panginoon. Kung paano kang binless ni Lord, iniangat ng Panginoon at pinagpala ng ating Panginoon. Amen po ba? Nahilig po ba kayong lahat? Nagpasimula po ako rito nung ako po nasa Manila. Siyempre, may bisikleta, wala po ako, hindi po nakakabili sa Manila. At kung ako'y dumating dito, nagpastor ako, ay pinalitan ko yung pastor, meron siyang service ng bisikleta, nagsimula ako sa bisikleta niya. Hanggang dumating yung time, umangat na umangat sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pagpakatakot ka lang, huwag kang mainip. Minsan, alam nyo, ang kalaban natin sa mga paghihintay ng pagpapala, naiinip tayo. Minsan nakakainip talaga. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan nakakainip maghintay. Pero sige lang. Maghintay ka lang, manalig ka lang, sapagat may nakalang si Lord na maganda sa'yo. Maraming tao mainipin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainipin. Amen po ba? Kasi si Lord, hindi natin alam kung darating na ngayon o mamayang gabi o baka sa after 50 years pa. Kaya huwag kang maiinip. Amen po ba? Kasi iba na ini, umayaw na. Ang tagal-tagal naman pala ni Lord, di ba pala darating? Maglilimayo muna ako. Magpapakasaya muna ako. Pero dapat mong malaman, walang kasayahan pag iwalay kay Lord. Hindi ka magiging ganap na masaya pag wala ka kay Lord. Naalala ko kami mag-asawa, nagsimula po kami. Nakikinig po ba kayo na? Bago kami nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po kami ang unang bahay po namin na mag-asawa. Siguro po ito. Itong stage na ito. Siguro malaki lang ng konti dito yung aming unang naging bahay. Ganyan lang po. Ganyan lang kalaki muna naming bahay. At sumasampa po kami ng ilang isa para makapunta muna sa aming bahay. Doon po kami nagsasaing. Ganyan po ang naging unang bahay namin.
Kasi laki lang po ng plywood o malaki lang ng puno sa plywood na aming bahay. Ganun po kami kahirap. Ganun po ang aming buhay. Kaya mapapalad po kayo, mas mapalad po kayo sa amin. Sabagat nagsimula kami wala. Nung pinanganak namin ang aming panganay na si Ian, ni halos walang tumambay sa amin. Hanggang na dala ko si wife sa ospital, nakauwi. Tapos biglang pag makauwi kami, walang dumalaw. Nanay ko, magulang niya, walang dumalaw po sa amin. Isa, nabiyak kaming dalawa. Kami gawa. Hindi katulad ngayon, pag mayroong mga nanganak, may mga dumadalaw, kaibigan. Pero kami, mukha kami ko. Nangingin pa kumakain na. Grabe pa nga naman din natin sa buhay. Pero salamat, hindi naman nanatiling ka na. Pag na-kay Lord ka, babaguhin ka ng Panginoon. Babaguhin niya ang estado ng buhay mo. Amen po ba? At hindi mo pagsisisihan na kay Lord ka. Sapagkat meron siyang magandang nilalaan para sa iyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Namuhay kami mag-asawa kasi na sobrang hirap. Sobrang hirap. Walang-wala. Minsan talaga walang makain. Dumabi kami sa market. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi naalala ko noon para lang makabili kami ng tinapay, naalala namin yung mga tansa noon ng Coke ba yun? Opets. Na meron yung mga pagbinuksan mo yung tansa, meron yung nakalagay na 5 centavos yun. Pag 20 centavos. Minsan wala kami pambili ng tinapay, pinuha namin yung mga tansa na hinihingi namin. Siguro binilang namin, pinapalitan namin. Baka siguro 50 centimos naman kami o 20 centimos pambili ng tinapay. Narinig sila yung mga kapatid. Tinitingnan ko yung mga pagkakataon yun hanggang sa ngayon kasi nakita ko ang mga ginawa na ni Lord na malaking pagbabago sa buhay natin. Hindi na po katulad din natin. Kaya po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kung meron po kayong mga dinadaanan, dadaanan lang po natin. Sapagkat hindi po yan ang ating destiny. Hindi po yan ang ating hangganan. Meron nilalaan si Lord na maganda para sa atin. Kaya nga po tayo tinawag ni Lord. Kapatid, kaya ka narito. Tinawag ka ni Lord kasi meron siyang gustong gawing maganda sa buhay mo. Amen po ba? Ang isa ko lang pong kahilingan sa inyo, magpatuloy lang po kayo. Hindi po sinasabi, wala nang problema. Meron pa rin po yan. Pero isang mahalaga, kasama natin si Lord. Amen po ba? Ang mahirap yung dumadaan ka sa problema, hindi kasama si Lord. Pero kung dumadaan ka man ng problema, pinakamahalaga kasama mo si Lord. Kasi tiyak makakalampas ka niyan at dadaling ka niya sa mga tagumpay ng iyong buhay. Amen po ba? Lahat na nakikinig, magsabi ng amin. Yung kinuquote ko po lagi sa inyo, Psalm 23, sabi ni David, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sabi ni David, lumakad man ako sa karimlan sa bingit ng kamatayan, hindi ako matatakot, kasi ikaw ay kasama ko, Panginoon. Ang iyong tungkod at pamalo ang gabay ko at saliganan. Amen po ba? Yun ang pinakamaganda, mga kapatid. At si Lord, hindi niya tayo pagkataon, mga kapatid. Hindi niya tayo papataon. Papatubayan niya po tayo, Panginoon, mga kapatid. Papatubayan tayo ng Panginoon sa simula hanggang sa kadululuhan. Wala lang kung hihiwalay, walang aatras, walang tatalikod. Patuloy lang, mga kapatid. No, lalo na sa mga nakikinig pa po ba kayong lahat? Alam niyo po ang kaaway, nahatak po kasi tayo papalayo kay Lord. Nahatak ka papalayo kay Lord. Minsan sa mga kahirapan ng buhay, pag ang tao naghihirap, yung marami po lumalapit kay Lord. Pero may mga naghihirap na lumalayo kay Lord. Sinasabi nila kung ako si Lord, bakit naghihirap ako? Hindi ako tinutulungan ng Panginoon. Pero karamihan ng mga nasa mahirap na sitwasyon ng buhay, lumalapit kay Lord. Karamihan po. Karamihan po. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Amen at amen. Kaya po, yung iba po, sa kahirapan, ay lumalapit kay Lord. Yung iba naman, lumalayo. Yung iba naman, pagdating ng kasaganaan ng buhay, yung iba nalalayo kay Lord. Pag masagana ng buhay nila, parang iniisip nila, hindi ko na kailangan si Lord, marami na akong pera. Pero mga kapatid, meron naman mga tao, pagka sumasagana na, lalong nalalapit kay Lord. Ingat lang po mga kapatid.
Kung ikaw man ay sumasagana, dapat na kay Lord ka. Nagpapatuloy sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Panginoon. At kung ikaw may nasa mga pagsubok at kahirapan ng buhay, tuloy-tuloy lang kay Lord, mga kapatid. Makakaahon ka rin niya. Amen po ba? Amen po ba? Pero huwag din natin hayaan na yung mga pagpapalat ka sa ganan ng buhay, ilayo tayo kay Lord. Kasi alam niyo po, pag dumadami ang pera natin, umulad na negosyo natin, marami na tayong kinikita, minsan kasi tayo nagiging abala sa maraming bagay. Dahil hindi na tayo nagiging abala kay Lord. Lalo na yung mga kabataan, pag natapos na ng pag-aaral, naging mga professional na, nakapagtrabaho na, ingatan nyo na hindi nyo maiiwanan si Lord, hindi nyo maiiwanan ng mga paglilingkod nyo sa Panginoon. Hindi lang kayo tinawag kayo ni Lord sa inyong kabataan, pero hindi lang kayo maglilingkod hanggang nag-aaral kayo. Kahit makatapos na kayo, dapat nagpapatuloy naglilingkod sa Panginoon. Lahat ng masaya pa, magsabi ng amin. Isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen! Mga kapatid, bago po ako, bakit pa magsishare sa inyo? Kasi yung mga bagay na yon na mga ginawa ni Lord sa buhay natin, hindi lang isi-share natin. Pero pag isi-share po natin yung mga ginawa ni Lord sa buhay natin, let His name be glorified. Hindi ka ang sikat. Hayaan mo si Lord ang maging sikat sa buhay. Amen po ba? Kasi hindi man talaga ikaw ang mahusay at magaling. Si Lord ang mahusay at magaling na nag-ayos ng buhay natin at patuloy na nag-aayos ng buhay natin. Amen po ba? Mga kapatid, ang kahilingan ko lang magpakatotoo, magpakatapat, manatili sa Panginoon, whether you are ups or you are downs, tuloy-tuloy lang mga kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Maganda man ang panahon, o kaya medyo masungit ang panahon, tuloy-tuloy sa pagdalo, tuloy-tuloy sa magiging matapat sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung oras natin paglinggo, para kay Lord yan mga kapatid. Huwag mong hayaan may mag-imbita sa iyo sa kung saan-saan mga swimming, saan-saan mga party na hindi ka dadalo sa gawain ng Diyos. Isa-isa tabi mo lahat yun. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Unahin mo si Lord, sasabihin mo, pag may nagaya sa isa swimming, pagkatapos kong sumamba kay Lord, sasama ako niya, mag-swimming tayo. Pag may nagaya sa isang lakaran, sasamba muna ako kay Lord bago ako sasama sa iyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi ang kaaway, marami siyang mga pangyayaring ginagawa para ilayo tayo kay Lord. Kasi alam niyo, pag hindi ka nakakadalaw kay Lord, minsan, dalawa, tatlo, minsan nakakawalang gana na. Nawawala na yung fire. Nawawala na yung gana sa pagdalo. Hayaan po natin. Tuloy-tuloy po tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy tayo. Amen po ba? Lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Okay, let us share Christ. Next. Sabi po ng ating slide, sabi rito, share Christ. Yan ikaw, you, meron kang friends, neighbors, family, co-workers, mga associates, mga taong pinangunahan mo, mga assistant mo, yan. Maraming mga taong nakapaligid sa atin. Pero mga kapatid, sino sa kanila ang binahagi na natin si Kristo? Sa mga kaibigan ba natin na ibahagi na natin si Jesus, mga kapitbahay, pamilya, mga co-workers, associates, dapat na-share mo si Jesus. No, ako yung unang nakakilala sa Panginoon, ang una kong sinera ng aking asawa. No, ako yung umuwi ng gabing yun, ay binahagi ko sa kanya yung mga narinig. Hindi naman marami, konti lang, binahagi ko. Bawat dalo ko, pag-uwi ko, kinikwento ko sa kanya, hindi naman siya kagad dumalo. Siguro pagkaraan pa ng isang taon bago siya dumalo. Pero ang ginagawa ko, lahat ng natututunan ko, sinishare ko sa kanya. Hindi man marami, basta yung mga natatandaan ko, sinishare ko lang sa kanya. Nakikinig ko ba kayong lahat? At yun po, unti-unti, hindi ko namamalayan, binubuksan na rin siya ni Lord sa tungkol sa Panginoon at sa salita ng Panginoon. Doon kami po, nagpasimula, share mo lang. Dapat na i-share mo sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga nakakataupalan, mga malalapit sa iyo. Kung hindi mo man, ang pinakamahalaga, i-share mo yung testimony. Dapat meron kang patuturo. At dapat meron kang light verse. Amen po ba? Dapat meron kang light verse. Sa Facebook, nakalagay yan. Minsan may nakalagay na light verse. Dapat tandaan po natin lahat, ano ba ang light verse natin? Yung verse na yon, kung saan una natin napakinggan, at yun ang nagbukas sa ating puso't kalooban na tayong lumapit sa Kanya. Iba-iba po tayo na. Ako po, John chapter 15, verse 5, apart from Jesus, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Jesus said.
Sabi ng Panginoon, kung wala ka sa akin, wala kang magagawa. Yun po ang aking life verse. Sapagat yan po ang talatang hindi ko nakalimutan doon sa itinuro ng pastor sa unang gabi na ako po'y nakapakinig at dumalo sa born again na gawain. Amen po ha. At dapat meron tayo yan. At dapat tingnan natin yung mga binago sa atin ng Panginoon. Sa kasi nang isi-share natin, makikinig pa po ba kayo nahan? Dapat makapag-share ka sa friends mo, sa neighbors, sa family, mga kasamahan mo, at mga associates mo, mga assistant mo, o sino mang tao na nakakadaw-palad mo, you need to share Jesus to them. Sapagat yan ang isang kadahilanan. Lahat na nakikinig, magsabi namin. Alam niyo po ba, yan ang dahilan kung bakit buhay pa tayo nila. Bakit? Kasi merong tao na gusto ni Lord bahaginan mo ng mabuting balita. Merong taong gusto ni Lord, i-share mo si Lord sa kanila. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Nung minsan yung isang nabasa ko sa Facebook, tungkol doon sa mag-ama, na kumakatok sila ng mga bahay-bahay, namibigay lang sila ng truck sa mga bahay-bahay, kumakatok sila. Nung araw na yon, yung tatay hindi sumama. Ewan ko kung pagod na o malamig yung panahon, yung tatay ayaw sumama doon sa anak. Kasi yung anak niya parang bata pa, parang nasa teenage lang yung kanyang anak. Pero kahit hindi sumama yung tatay, yung bata, lumabas pa rin siya. Kasi ang layunin nila magtatay, magbili sila ng mga truck sa bahay-bahay, mga babasahin tungkol kay Jesus, kumakatok sila sa mga bahay-bahay at binibigay. Nung araw na yun, hindi sumama yung tatay. Maaaring may dinaramdam, nakalimutan kayo yung istorya kung bakit hindi sumama, parang malamig, o medyo ano na yung panahon, maaaring pagod yung tatay, yung batang lumabas. At pumunta siya sa mga bahay, hanggang kumatok siya ng kumatok at nag-doorbell siya sa isang bahay. Talagang tagal bago lumabas, pero talagang yung batang yun masugid, talagang dinorbell niya ng dinorbell. At lumabas yung isang, hindi ko lang matanda, o babae o lalaki. Lumabas at binigyan niya ng drugs. At sinabi ng batang, mahal po kayo ng Panginoon. Pagkatapos umalis na yung bata, pagdating ng linggo, doon sa church na dinadalaman ng bata, meron isang dumalo. At ibinatotoo niya na meron isang batang pumunta sa kanilang lugar na binigyan siya ng drugs. At makulit na nagdo-doorbell sa kanila. Sapagat nung oras na yun, sabi niya, magpapakamatay ako. Pero dahil sa kakulitan ng batang yung panayang doorbell, iniwan ko yung lugar na magbibigti siya. At siya lumabas para tingnan kung sino yung nagdo-doorbell. At yung nagdo-doorbell pala ay yung batang yun na may dalang drugs para sa kanya. At siya pumunta doon sa church na yun, pinapatotoo niya how God worked in her life through the child na nagbigay sa kanya ng isang babasahin tungkol sa Panginoon, nagsabing, mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Amen po ba? Minsan hindi natin nalaman. Ano ang kakahantungan ng ating mga daladala, ng ating mga gagawin. Pero mga kapatid, isang bagay, hindi nawawala ng pagulungan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring ikaw ay kumatok sa bahay na nagbigay ka ng mga drugs para walang nangyari. Pero kay Lord, alam ni Lord, meron kang magandang ginagawa para sa Kanya. Amen po ba? At hindi nasasayang yung mga pagpapagal mo na yan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya ito po isang kagandahan mga kapatid. Kapag ka gumawa ka para kay Lord, minsan parang walang bunga, walang resulta, pero nais kong sabihin sa iyo, hindi nawawala ng kabuluhan kay Lord. Kasi meron kang ginagawa para sa Kanya. Nagnanais kang makapagbagi ng kaluluwa. Nagnanais kang i-share siya. Nagnanais kang may mabahagi na ng mabuting balita para sa kapagbabago ng buhay. Wala na pong pinakamasaya mga kapatid. Alam niyo po, pag meron po tayong na-save, meron tayong naakit kay Lord, pamilya natin, mahal natin sa buhay. Alam niyo po, lahat na nakikinig magsabi ng amen. Alam niyo po, pag naakay mo yung mga mahal mo sa buhay, naakay mo yung kaibigan mo kay Lord, wala nang unang pinakamasaya kundi ikaw. Masaya ka, bakit? Kasi sabi ng Bible, yung isang taong bumalik sa Panginoon na numbalik at nagsisi ng mga kasalanan, numbalik kay Lord, masaya sa langit, nagkakagala ka ng anghel. Yung kaligayahan sa langit, nadadama po ng puso. Nadadama mo yan. Kaya tingnan mo yung mga inaakay mo na nandito, nagpapatuloy, ang saya-saya ng puso at kalooban.
Kasi nagkakasayaan sa langit. Yung joy sa langit, nadadamo sa iyong puso at kalooban. Yan po ang isang dakilang katotohanan. Pwede bang palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, share Christ. Next. Sabi ng Romans 1:16, I'm not ashamed of the good news. It is God's power to save everyone who believes, Jews first and Greeks as well. Sabi sa isang salin, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Sabi doon sa huling salin, pare-pareho lang po yan, medyo ibang translation na, I am proud of the good news, because it is the power of God uses to save everyone who believes, to save the Jews first and now to save those who are not Jews. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Alam niyo po ang bansang Israel, dyan po isinilang si Lord. Dyan po isinilang ng Panginoon. Napakaliit na bansa po niyan. Pinagtutulong-tulungan niya ng maraming bansa sa kanyang paligid. Pero hindi mo matalo-talo yan. Kasi yan po ang bayan ng Panginoon. Yan ang bayan ng Panginoon. May pabor si Lord sa kanyang bayan. Kaya mapapansin niyo sa mga history, merong 6-day war na kung saan sa loob ng 6 na araw, maraming bansa pinagtulong-tulungan ng Israel, ginera sila, pero tinalo sila ng Israel. Bakit? Nandiyan ang pabor ng Lord. Amen po ba? Alam niyo po ba ang mga pinakamagandang technology nasa Israel? Binigyan sila ng kakaibang karunungan ng Panginoon. Maging yung dome nila, no, na nag-i-intercept ng mga missile sa taas. Sa Israel po yan. At ginawa po yan ng mga Hudyo. Kasi si Lord po Hudyo. Diyan po siya isinilang bilang Hudyo. Nakikinig po ba kayo lahat? Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya marami po mga bansa na ayaw sa Israel, pero si Lord nandyan po. Nandyan ang heart ni Lord. Kasi yan po, dyan po ang naging lahi ng ating Panginoon, Hudyo. At tulad ng pinabanggit ko po sa inyo lagi, sa New York, ang pinakamayayamang tao dyan mga Hudyo. Kasi pasensya na po. Inalam ko lang po yung aking kasi lakad po ako. Nalalap ko lang po at ako po ay matatapos ang 10:30. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang mga Hudyo po ay mga taong kinalagdan ng Panginoon. Kahit na minsan ngayon, alam natin maraming mga Hudyo hindi pa kumikilala kay Jesus. Pero dahil sila Hudyo, ang pabor ni Lord din nasa kanila. Ang pabor ni Lord din nasa kanila. Nakikinig po ba kayong lahat? Tayo pong lahat mga kapatid. Tayo po yung mga naging spiritual Jews. Spiritual po tayong mga Hudyo. Tayo po yung na-connect sa lahi ni Abraham. Kasi ang lahi ni Abraham ang lahi ng mga Hudyo. Tayo po yung na-connect dyan kasi ang mga Hudyo pinagpala. I-connect tayo dyan para tayo rin po ay pagpalain. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi mo sa katabi mo, lahing pinagpala. Na tayo po yung lahing pinagpala. Amen po ba? Kaya tayo po forever blessed. Blessed tayo dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus, we have been connected to the lineage of Abraham. At ang lineage ni Abraham, ang lineage ng mga Hudyo, na kung saan pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ikaw, pinagpala ka rin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka rin. Nakikinig mo ba kayo lang? Yung pinagpala, magsabi ng amen. Siya, palakpakan natin malakas ang Panginoon. Amen po ba? Pinagpala po tayo. Maring sa iba, halatang-halata ng pinagpapala ka. Maring sa iba, hindi pa. Pero I tell you, mahalata rin. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayo lahat? Maring hindi pa masyadong halata na pinagpala, but I tell you, hindi pa man halata, pero pinagpala ka ni Lord. Kasi pinili ka ni Lord para pagpalain. Nakikinig mo ba kayo lahat? Kung magpapatuloy ka kay Lord, magpapakatapat ka kay Lord, makikita rin, sa isang araw, pinagpala ka ng lubos ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po si Mary, bakit po siya, si Virgin Mary, na naging ina ni Jesus sa kanyang katawang lupa. Sabi po sa lahat na nakikinig magsabi namin, kasi sa Rosary, laging binabanggit yan, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Sabi po doon sa dasal na yon, no? Kasi dasal yan sa Rosary.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Yung blessed are you among women, nasa Bible po yan. Bakit siya blessed? Kasi lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Kaya siya blessed kasi nasa kanyang sinapupunan si Jesus. Yung blessed one, pinagbuntis niya. Kaya sabi po sa kanya, pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala ang iyong anak, yung sinapupunan niya, si Jesus, ay nandoon, kaya siya naging blessed among women. Naging pinagpala siya sa lahat ng babae. Bakit? Nasa kanya si Jesus. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya pag nasa iyo si Jesus, pinagpala ka sa lahat ng lalaki at sa lahat ng babae. Kasi yung blessed one, nasa iyo. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa dami mo, pinagpala ka talaga. Lahat ng pinagpala, pumalapag ng malakas sa ating Panginoon. Amen po ba? Pinagpala tayo para maging pagpapala. Pinagpala tayo para meron tayong ma-share. Maaaring hindi ka agad makita sa buhay mo, pero magpatuloy ka lang. Minsan isang araw makikita rin. Magkakatotoo rin, sapagat ang pinagpala ni Lord ay ganap na pinagpala. Makikita yan, mararanasan, matutunghayan ng marami na pinagpala ka. Lahat ng nakikinig nagsabi ng amen. Kaya po tayong lahat, sa magitan ng mabuting balita, tayo po natin naligtas. Nung tayo po'y naligtas, binago ang buhay natin, pinagpala ang buhay natin. Kaya huwag po natin ikahiya. Sapagat ang kaduluduluhan at kaugat-ugatan ng pagbabago at pagpapala sa buhay natin ay walang iba nagbuhat kay Jesus at nagbuhat sa mabuting balita tungkol kay Jesus na siya po natin tinanggap sa buhay natin ang mabuting balita ng salita ng Panginoon. Ang mabuting balita, si Jesus Christ. Amen po ba? Amen po ba? At dahil kay Jesus, nabago ka. Dahil kay Jesus, gumaganda ang buhay mo. Dahil kay Jesus, magtatagumpay ka. Dahil kay Jesus, aangat ka. Amen po ba? Dahil kay Jesus, sasaya ka. Dahil kay Jesus, gaganda ang pamilya mo. Nakikinig po ba kayong lahat? At higit sa lahat, dahil kay Jesus, pupunta ka sa langit. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Yung naniniwala daw pumalakpak ng malakas sa ating langit. Lahat na masaya, nagsabi ng malakas na amen. Next mga kapatid, next sabi rito, the only thing we can take with us to heaven is the souls of our family, friends, and all the thousands of people that are waiting for us to tell them about Jesus. Kung ano isang bagay na manadala natin sa langit. Nakikinig pa po ba kayo na? Nawa, pagpunta mo sa langit at pagdating ng panahon, dun sa langit, maraming lalapit sa iyo. Sasabihin sa iyo, Ayla, salamat nung nandun ako sa lupa, sinir mo sa akin si Jesus. Kaya nandito. Amen po ba? Sasabihin nila sa iyo, Angel, salamat. Nandito ako kasi siniran mo ako. Marami kayong lalapit sa atin, kakamay sa atin. Sasabihin, Sister, salamat. Nagkita na tayo rito. Salamat nung nandun sa lupa, pinagtsagaan mo. Makikinig po ba kayo lahat? Nawa, yung mga mahal natin sa buhay, kaibigan natin, pagdating ng araw sa langit, hahanapin nila tayo. Nasaan ba si Robby? Kasi gusto ko magpasalamat kay Robby. Amen po ba? Nandiyan mo ba kayo lahat? Nasaan ba si sister? Nasaan ba si ganon? Magpapasalamat ako sa kanya. Dahil sinare niya sa akin si Jesus, kaya nandito ako sa langit. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Nakikinig pa po ba kayo lahat? Mga kapatid, ang isang dakilang katotohanan na yung mga kaluluwang ito, na yung mga tao ito na inakin natin sa Panginoon. Pagdating ng time, nakikita po natin sa langit yan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Alam niyo po ba, ang pamilyang ito ng Diyos, ang ating pong pagsasama-sama hindi lang hanggang lupa, hanggang langit po tayo. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Yung mga pamilya natin, mga kapatid, mahal po natin sila. Pero pag hindi po natin sinare si Jesus sa kanila, mga kapatid, baka hanggang lupa na lang ang pagsasama natin. Pero tayo po, mga kapatid, nandito sa pamilya ng Diyos, ang ating pong pagsasama-sama, hindi lang hanggang lupa. Inihanda tayo para sa pagsasama-sama natin sa langit, sa piling ng Diyos. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya yung mga kapatid ang nakikita,
Makikita mo sa langit yan. Amen po ba? Lahat ng naniniwala magsabi ng amen. Hindi pa naman ngayon. Huwag kang magmadali. Nakikinig po ako ba kayong lahat? Matagal pa yan. Pero wala nang pinakamaganda. Magkita-kita tayo sa langit. Tulad ng binabanggit ko sa inyo, sayang ang lahat kung hindi tayo pupunta sa langit. Sayang po ang lahat ng mga pagpapagal natin sa lupa kasi iiwan po natin ang lahat dito. Pero meron tayong madadala. Yung mga bagay na, yung mga taong na-share natin na kumilala kay Lord, mga kasama natin sa langit. Lahat ng mga bagay na in-invest natin for the name of the Lord ay meron niyang reward sa langit. Kaya nga yung mga dapat kung may sasakyan ka, yung sasakyan mo, gamitin mo para mag-akay ng mga tao kay Lord. Yung mga, minsan may mga tao na akay ka kay Lord, medyo pag-merlindahin mo ng konti para sa susunod, pag in-invite mo, sumama sa'yo. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Yung sa ibang tao, mag-share ka. Pag mayroong mga tao may sakit sa inyong lugar, hindi na kailangan tawagin ng pastor. Kayo na mismo mag-share. Kayo na mismo magpatotoo. Kayo na mismo mag-pray sa kanila. At makikita nyo, kikilusan kayo ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Naalala ko kasi yung ganun ko noon, laging pag may sakit yun, kahit hindi pa naman ako pastor noon, nagpapapray na sa akin. Pinagpipray ko naman. Kasi ang panalangin para sa kagalingan ng mga tao, hindi binigay para sa mga pastor lang. Ibinigay po sa lahat ng mga sumasampalataya. Kaya kung ngayon sumasampalataya sa Panginoon, ikaw ay mananalangin at yung ipapanalangin mo pagagalingin ng ating Panginoon. Amen po ba? Thank you, thank you. Angel sa akin to. Amen po ba? Pwede mapalapakan natin malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, ako hindi na magpapakahaba sa umaga nito. Tutuloy ko na naman po ang aking pagbabahagi. Pero mga kapatid, I pray na sa aming anniversary natin, meron tayong mga maakay sa Panginoon. We will be hearing the word tungkol sa tagumpay ng Diyos para sa atin lahat. Tinawag ka ni Lord para magtagumpay. Tinawag ka niya para magtagumpay. Amen po ba? Lahat ng naniniwala magsabi ng amen. Lahat ng naniniwala magsabi ng hallelujah. Meron pong nakalaan si Lord para sa atin. Kaya po tayo nakaranas ng maraming dakilang bagay kasi para meron tayong i-share. At ang i-share natin, what Christ has done for each one of us. Marami pa po, nagpapasimula pa lang ako sa aking mensahe. Pero ako po'y magtatapos na sa oras na ito. Mga kapatid, pwede po bang lahat tayong buwan pumigil? Ako po'y mananalangin. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga ito. Hindi nyo lang kami tinawag para maligtas. Tinawag nyo kami para ibahagi ko ang inyong mabuting ginawa sa buhay namin. Sa araw nito, sa iglesia nito, bigyan niyo po kami ng heart to share Jesus, to win souls for Jesus, upang ibahagi, ipatotoo ang dakilang bagay na ginawa niyo po sa amin. Panginoon, marami pa po kayong gagawin sa buhay ng mga isa. Marami pa pong magagandang bagay na nangyayari sa kanila. Marami pang mga pagpapala, kagalingan, katagumpayan, at yung level ng masaganang buhay na dadaanan po namin hanggang marating namin ang promised land which you have prepared for each one of us. Nawa, Panginoon, as we go along the way, hindi namin kalilimutan. Panginoon, ibahagi po kayo, i-share po kayo, ipahayag po ang inyong mabuting balita na kayo ang Panginoon na nagliligtas, kayo ang Panginoon naming tagapagligtas, kayo ang aming manggagamot, kayo ang aming tagapagpala. Kaya Lord, I pray sa puso at sa buhay ng bawat isa. Nawa, pagdating ng panahon sa langit, maraming magpapasalamat sa amin. Lalo na yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, mga close friends, mga kaklase, mga taong malapit sa amin, na binahagi namin si Jesus at iniligtas sila ng Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po na aming buhay, yung mga nalalapit pang mga panahon ng aming buhay, marami pa kaming maakay sa inyo. Marami pa kaming ma-share ng mabuting balita. Marami pa kaming maipatotoo. Marami pa kaming taong maipatotoo, Panginoon, ng inyong pabutihan at pagbabago ginawa sa buhay namin. Maraming salamat. Sa araw nito, Panginoon, ibuin ang aming mga puso na hindi namin kaliligtaan. Kami tagapaghatid ng mabuting balita. Tagapaghatid ng mabuting balita na dumating ang Panginoon para bigyan kami ng kaligtasan at gamitin kami
bilang tagapaghatid ng mabuting